Paano nga ba gawin ang mga headdress na ito? Sapagkat ang mga ito ay para lamang sa mga 5 and 6 years old na bata, magagaan lamang yung ating gagawin. Bibigyan ko kayo ng mga simpleng idea kung paano ito gawin. 5 balloon stick ang ating gagamitin. Ganitong klaseng hairband, mga maliliit na masking tape, 3 kulay ng feathers, dilaw, pula, at kulay blue. Gagamit din tayo ng mga ganitong pang-design. At gagamit din tayo syempre ng kawad. Putulin ang kawad na sukat para maiikot sa ulo ng bata. Butasan ang hairband na paglalagyan ng kawad sa pamamagitan ng ininit na dulo ng kawad. At ito na nga, ilalagay na natin yung kawad. Sa ganitong paglalapat o paglalagay ng kawad, kailangan nandito rin yung bata para maisukat ninyo ito doon sa ulo na paglalagyan. Nang sa ganun ay mai-adjust ito at magiging sakto lamang para doon sa sukat ng kanyang ulo. At ayan, nakikita nga ninyo kung saang bahagi ko siya nailagay. Ang purpose talaga niyan ay para hindi balaglag yung hairband o hindi gumiwang yung headdress na ating gagawin. Magsukat ng 9 inches na haba ng balloon stick gamit ang roller. Putulin sa pamamagitan ng cutter. At yung pinakatalian ng balloon stick ay tatanggalin muna natin. Ito ay upang madali nating mailagay dun sa hairband na ating gagawing headdress. At kung paano natin ito mailalagay, napakasimple lang. Katulad ng inyong nakikita, gumamit tayo ng masking tape. Madali itong gamitin, madali itong maiikot, mas madaling gawin ang paggagawa ng headdress kung ganito ang ating gagamitin na masking tape. Iikot lang ito ng iikot hanggang sa ito ay kumapal at tumibay. Katulad ng inyong nakikita, ganito ang pwesto ng kamay. Ganito rin ang paraan ng pag-iikot ng masking tape. Madali at maalwang gawin kung ganito yung paraan ng pag-ikot ng masking tape. Sa paglalagay ng ganitong masking tape, kapag patapos na kayo, yung dulo ng masking tape ay lagyan ninyo ng rugby o anumang padikit para ito ay matibay. At ito naman yung pinakamabilis na paraan kung paano natin babalutan ng masking tape ang balloon stick na ito. Bakit nga ba natin binabalutan ng masking tape ang balloon stick na ito at ang iba pang bahagi ng headdress na ating ginagawa? Ito ay upang madaling maidikit natin ang mga glitters at iba pang materials. Sa paglalagay ng feathers, lagyan muna ng marka ang balloon stick para pantay-pantay ang pagkakalagay nito. 5 balloon stick ang lalagyan ng feathers, so hahatiin din natin sa 5 ang mga feathers na ito. Yung mga minarkahan sa balloon stick ay lagyan na agad ito ng rugby para mas madikit na ito kapag nilagay na yung mga feathers. Sa paglalagay ng feathers, pataob ang paglalagay ng feathers kung ito ay ilalagay sa masking tape ganito. At syempre nakatihaya ang masking tape kung saan nandun yung madikit na bahagi niya. Ayan, ganyan lang, napakabilis at napakaalwang gawin ng paglalagay ng feathers. At kapag nailagay na yung mga feathers sa masking tape, pahiran ito ng kaunting rugby para mas matibay ito kung iikot na ito dun sa balloon stick. At ayan, pinutol na nga natin yung masking tape. At ngayon ay panoorin ninyo yung napakasimpleng paraan kung paano ito iikot sa balloon stick. Ganito lang kasimple. Basta lagi ninyong tatandaan na yung pinakadulo ng masking tape ay ididikit ninyo para ito ay mas matibay. Magkabilang dulo ang ididikit ninyo ng matibay. Pwedeng gumamit kayo ng rugby at pwede rin naman kayong gumamit ng glue stick. Pagmasdan ninyong mabuti kung paano iniikot ng aking kaliwang kamay yung stick at kung paano ko hinahawakan yung masking tape. Kapag nakuha ninyo, kapag nasundan ninyo at ginawa ninyo ang ganitong proseso, napakadali lang talaga ng pagdidikit ng feathers. At ito na nga, nandito na tayo sa pinaka-last part sa paglalagay ng feathers. Basta lagi ninyong tatandaan na kailangan matibay ang pagkakadikit ng magkabilang dulo ng masking tape. At ito na nga, tapos na ako sa paglalagay ng feathers sa mga balloon stick. Sapagkat ito ay para sa babae, lalagyan natin siya ng style na parang hikaw. Depende sa materials yung inyong gagamitin para dito, pero yung nakalawit ay feathers pa din. At ngayon naman ay maglalagay tayo ng pinakasentrong design o centerpiece o pinakasentrong feathers sa headdress na ito. Yang kulay orange na yan ay styrofoam na bulaklak na galing lang sa flower base. Sapagkat siya ay styrofoam, madaling itusok yung mga feathers. Maaari kayong gumamit ng ibang materials maliban dyan, basta madaling itusok yung feathers. Kapag itutusok na ninyo yung feathers, pwede kayong gumamit ng glue stick o rugby para mas matibay ito na dumikit. Kapag rugby ang gagamitin, kailangan kunti lang ito tapos medyo patutuyuin para hindi matunaw yung styrofoam sa pagdidikit. At ito na nga, isinukat ko na sa napakagandang batang ito. At ngayon naman, ang bawat bahagi ng balloon stick ay babalutan natin ng gold na ito. Sa pagdidikit nito, dito na tayo gagamit ng glue stick para mas madaling gamitin. Headdress yan ng babae. Dito naman sa headdress ng lalaki, ang gagamitin naman natin dito ay blue na glitters. Gamit ang glue liquid, ikalat, tapos lagyan ng glitters. Sa paglalagay naman ng glitters sa bahaging ito, yung ibabaw lang dapat ang lalagyan. Katulad ng nakikita ninyo, ganito yung tamang paraan ng paglalagay ng glitters. Lagi ninyong tatandaan na sa paglalagay ng glue liquid, laging ikakalat ng maayos ang glue liquid na ito. Gamitin yung mga daliri, yung mga parting hindi naaabot, yun ay ikakalat ng maayos. Katulad ng aking mga paalaala para hindi masayang ang glitters, gawin lagi ito. At ito na nga, tapos na po ang paggagawa
paggawa natin ng headdress para sa mga batang gagamit nito. Maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Sana po ay may natutunan kayo, nakakuha ng mga simpleng idea at simpleng pamamaraan.